Hey guys! Welcome to today's video. I hope na you're all staying safe. So today ay i-share ko sa inyo ang ginisang alimango recipe ng tatay ko. Siya ang nagluto nito at para sa akin ito yung classic na napakasimple pero masarap na ginisang alimango. Sa exact measurements ng mga sangkap or guideline nasa description box yan. So mag-umpisa na tayo agad. First off, kukuha tayo ng pan. Over medium-low heat ito. Maglagay tayo ng oil at kapag ito ay mainit na, unahin na natin gisahin yung onion. Pwede kayong gumamit ng red or yellow onion. And then, garlic. Sa kanya, na-notice ko na hindi siya naghintay na maging like almost the golden brown na yung garlic. Kasi, i-add pa niya dito yung tomato at saka ginger. So, ang goal natin dito ay gisahin ito hanggang sa mangamoy na at medyo, not medyo, but wilted na in appearance yung tomato. Okay, so I would say mga about 4 to 5 minutes over medium-low. Yan. Pag ganito na yung texture, kumbaga, then i-add na natin yung nilinis na namin ito na alimango or crabs. And then, i-mix lang natin saglit. I-adjust yung heat. I would say medium ngayon. And then, sa recipe niya na ito, nag-add siya ng soy sauce at saka asin. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na kapag dalawa may asin na, may soy sauce, sobrang alat na, no? Ibang flavor din ang binibigay ng toyo at saka yung asin. Then, mag-add tayo dito ng, ito sa kanya, freshly cracked na ground black pepper at tubig. Yun na nga, sa guideline ng mga sangkap, nasa description box yan. And then, takpan natin ito. I would say mga 5 minutes siguro to niya tinakpan or 7. And then, halfway through, chine-check niya. And then, minimix niya ng konti lang or saglit lang. And then, tinakpan niya ulit hanggang sa maluto na yung alimango. And that's it. Napakasimple lang yung mga sangkap. Nako, accessible for sure at inexpensive. Talagang masarap ito, guys. Ito yung kinalakihan ko and I love this so much. I love this recipe. Napakasimple lang. I hope na i-try nyo and thank you so much for watching. And as always, you guys stay safe and take care.